Ito po, good morning po no, sa ating lahat. Tayo naman po ay dumako no, sa ating devotional message no, sa umagang ito. Happy weekend po no, sa lahat na nakasubaybay o nanonood po no, sa magitan ng platform na ito. Isang magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong pag-uusapan ngayon no, about sa Bible ay makikita po natin sa Matthew 28:19 na aking itong pinamagatan na gawin ninyong alagad. So sabi doon, sabi sa talata, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at sa Espiritu Santo. So isang malaking tungkulin, kapatid, ang iniwan ng ating Panginoong Hesus Kristo bago siya umakyat sa langit. Hindi niya iniwan ang mga alagad niya na walang direksyon ng buhay, na walang patutunguhan. Binigyan niya na malinaw na misyon. Ano yung misyon nila? Ang gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. So maraming tao ngayon ang naniniwala na sapat na ang magsimba tuwing linggo lamang. Ngunit ang utos ng ating Panginoon, mga kapatid, ay higit pa doon. Tayo ay tinawag na gumawa ng mga alagad. So hindi lamang mga tagasunod o manonood, kundi go and make disciple. Ito'y bahagi ng kanyang Great Commission, kapatid, itong talatang ito. So sabi doon, ang utos na humayo. Go! So kahit habang kayo humahayo, so sa madaling salita, ang Kristiyano ay hindi nakatali sa loob ng 4 na sulok ng simbahan. Hindi lang tayo nagbubutas ng bangko o palipat-lipat ng upuan habang tayo nakikinig kay pastor. So ang bawat mananampalataya ay tinatawag dito, kapatid, na hindi lamang upang umupo, hindi lamang upang lumabas, hindi lamang upang makasama kung sino ang nandoon. So dalhin ang mabuting balita sa kanilang pamilya, sa kapitbahay, kaibigan at mga hanggang sa malalayong lugar. So hindi lahat ay magiging pastor o misyonaryo sa ibang bansa. Ngunit lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa pag-abot ng mga tao sa paligid natin. So ang pananampalataya ay dapat ito ay aktibo, kapatid. Hindi naghihintay, kundi kailangan nating gumalaw. Okay? Kung saan ka pinapahayo ng Diyos ngayon? Matanong lamang kita. Sa pamilya mo, sa trabaho mo, o kung saan ka man ngayon. O sa school, pwede rin. Kaya habang humahayo kayo, yung pangalawa, ang utos ng Panginoon ay gawin ninyong alagad. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So hindi lang magpaka-Kristiyano o magparehistro sa simbahan o kaya naging membership ka na, may ganoon ka ng membership sa church na yan. Hindi, kundi gawing alagad. So ang alagad hindi lang nakikinig, kundi sumusunod, kapatid, at tumutupad sa nag-utos sa kanya. So ang tunay na alagad ay dapat nakikinig sa kanyang salita. Hindi lang basta-basta pinapakinggan. Na dapat ito ay may pagsunod sa kanyang utos. Pag nakikinig ka, pag may sumunod mo yung utos, kailangan nagtuturo rin ng iba pang maging alagad. So discipling is a relational, kapatid. Hindi lang pagtuturo, kundi pagbabahagi ng buhay, halimbawa, at
pananampalataya. So kung ang Kristyanismo ay tulad ng apoy, ang pagiging apoy ay hindi lang pag-iinit sa apoy, kundi magdadala ng apoy sa iba upang sila man ay magliyab para sa ating Panginoon. Yung pangatlo, ang utos na bautisimuhan sila ay bautisimuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ang bautismo ay tanda ng pagkakilanlan. Pagkakilanlan na ang isang tao ay lumipat mula sa dating buhay patungo sa bagong buhay kay Kristo. So ito ay deklarasyon na siya ay kapilang na sa pamilya ng Diyos. So ang formula ng bautismo ay malinaw. Sa pangalan ng Ama, hindi sa pangalan ng pastor, kapatid ha. Sa pangalan ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. So ipinapakita nito na ang pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng tatlong persona ng Diyos sa kaligtasan ng tao. So ang bautismo, ito po'y paalala, ay simula lamang, no? Hindi natatapos ang pagiging alagad sa tubig, kundi nagpapatuloy sa pagsunod at paglago sa pananampalataya. Okay, so pang-apat, ang lawak ng misyon, ang mga tao sa lahat ng bansa. So ang laki, no? Ang missionary siya ay walang hanggan. Lahat ng lahi, lahat ng wika, lahat ng kultura at estado sa buhay. Walang maliit o malaking tao sa mata ng Diyos. Ang lahat ay dapat nakikinig ng Ebanghelyo. So ang sisimbiyahan ay hindi dapat maging inward-looking lamang, kundi outward-reaching, kapatid. So ang tanong, may mga tao ba sa paligid mo na hindi pa nakarinig tungkol kay Jesus? No? Ano ang ginagawa mo para sila ay maabot? So mayroon tayong hamon, no? Mayroon tayong hamon, kapatid, no, sa umagang ito. So ito po yung utos ng ating Panginoon, hindi po utos ni pastor. So sa Matthew 28:19 ay malinaw, humayo, huwag manatiling nakaupo lamang. Gumawa ng alagad, huwag lang manghikayat kundi magpalago ng pananampalataya. Pangatlo, bautismuhan sila, ilapit sila sa pagkakaisa sa Diyos. Pang-apat, abutin ang lahat ng bansa. So walang pinipili, lahat ay mahalaga sa Diyos. So ito ang ating deklarasyon, mission o Great Commission. Hindi ito optional kundi utos ng ating Panginoon. So ano po ba ang application nito sa ating buhay? Itong humayo kayo. Sino ang una mong maiisip ngayon sa kailangan mong abutin? Sino? Tingin ko mayroon ka na nga iisip ngayon na kailangan mong bahagian ng salita ng ating Panginoon. So pangalawang hamon sa atin ang panawagan, ano ang hakbang na gagawin mo ngayong linggo upang magsimula ng discipling relationship? So anong una mong gagawin? Pangatlo, ikaw ba mismo ay tunay na alagad o hanggang tagapinginig na lamang? So Lord, salamat po Diyos sa dakilang pribilehiyo na tinawag mo kami upang maging bahagi ng iyong misyon. Puspusin mo, Panginoon, kami lahat ng iyong banal na Espiritu upang kami hindi lamang mananampalataya, kundi gumagawa ng mga alagad. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang na humayo, na may pag-ibig at nagmamahal sa mga tao. At katapatan, Panginoon, na magtuturo at magpapalago ng pananampalataya. Panginoon, narito po kami. Hindi ko man kilala, Panginoon, yung itong nanonood ngayon, no, sa harapan. Kapoy o Diyos ang nakakaalam sa totoo niyang sitwasyon.
Marahil marami siyang gustong abutin, Panginoon, pero hindi niya alam kung kailan po siya magsisimula. Tulungan mo siya, O Diyos. Gawin mo muna siya, Panginoon, ng iyong alagad. Maging modelo, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa Kanya. We entrust you, Panginoon. Ikaw lang ang aming dapat pagkakatiwalaan. At humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Pang maging mapagpatawad din po kami sa mga nagkasala sa amin. Lord, muli, salamat po, Diyos. Pagpalain nawa, Panginoon, ang lahat na nakakapanig, nakapanood ng video na ito. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas.